panahon na or napapanahon na ang mga nakapwesto na wala ang loyalty kay Pangulong Marcos o walang tunay na malasakit sa gobyerno at kay Pangulong Marcos ay dapat ay talagang delikadesa umalis sa mga posisyon. Cabinet Secretary, Yosek, ASEC, Director, President, Chairman at kung ano-ano pang posisyon na temporaryong ipinagkaloob sa kanila ng Pangulo mula nang ito ay nagsimula noong 2022 at hanggang ngayon, para malaman ng Pangulo at ng taong bayan kung sino ang tunay na may malasakit at pagmamahal sa liderato ng bansa at sa mamamayan. Ito na po yun kasi may mga nag-resign at may tinanggal. Tinanggal si Secretary Lucas Bersamin, nag-resign si Secretary Pangandaman ng DBM, may mga yosek ng sumunod. So bakit hindi pa rin sumunod yung iba? Kung kayo ay nagdadalawang isip na suportahan ng ating Pangulo. Kaya po ito pinapanawagan at sinasabi, inyo naman pong bigyan ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makapaglagay ng mga taong kanyang pagkakatiwalaan at tutulong sa kanyang gobyerno sa maraming problemang kinakaharap ng pamahalaan. Sa ekonomiya, kahirapan, security, West Philippine Sea, at marami pang iba. Kung magiging pabigat lang kayo at sweldo lang ang hinihintay, kawawa ang Pangulo, kawawa ang mamamayan. Alam ba ninyo na taon-taon bilyon pera ng mamamayan ang pangsweldo lang? Gastusin ng opisina at ng mga public official, pero kung titingnan natin ang kanilang nagawa, accomplishment, malayo. Kasi tayo mga Pilipino, namumuhunan sa gobyerno. Yung pera natin, ginagamit nila. Kaya dapat productive, dapat mabunga, dapat may resulta. Pero kung tuloy-tuloy lang ang gastos nila at pasweldo natin sa kanila, wala naman silang na-deliver na kabutihan. Hindi ko nila lahat. Lilugin-lugin naman ang mamamayan Pilipino. Kasi malinaw po yan para sa inyong kaalaman. Tayo ang gumagastos sa gobyerno. Kaya dapat tayong makaramdam kung saan at papaano naman ang balik ng pera ng taong bayan base sa performance, kakayanan at ginagawa ng isang public official, elected, appointed o career o kung ano man. At ang Pangulo ng ating bansa, siya ang nakakasiwa niyan sa pera, kapangyarihan at kung sino-sinong pinapasweldo ng mamamayang Pilipino na iniya-appoint ng Pangulo. Kaya hindi pwedeng ang Pangulo lang ang magsusuri kung sino ang nakapag-deliver, may kakayanan, nakakatulong, nagiging asset ng mamamayan pagkatapos siyang gastusan. Dapat ang taong bayan may boses din yan. Huwag nating ihiwalay ang ating obligasyon at karapatan, mga kababayan, na tayong magsalita. Huwag kayong matakot sa gobyerno o mga taga-gobyerno o kung sino man. Kasi tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Malinaw po yan. Gastos ng sino mang opisina, sino mang opisyal at kanilang opisina, pera ng mamamayan yan. At lahat sila merong obligasyong magtrabaho. Kung pabigat lang, pasaway pa, o hindi nakakatulong, sayang naman yung pera. Ang magsasuffer ay mamamayan at si Pangulong Marcos. Kaya dahil mabait ang ating Pangulo, ayaw niyang makasakit ng mga opisyal at mga tao, delikadesa. Yung ayaw magtrabaho, walang nagagawang accomplishment para sa bayan, magsipag-resign na kayo para makapili ang Pangulo, inuulit ko, ng taong pwedeng makapag-deliver ng pangailangan ng mamamayang Pilipino at ng ating Pangulo. Ganun po yun. Huwag kayong magkapit-tuko. Kasi kung wala kayong ginagawa at nandiyan kayo, sweldo lang ang inihintay nyo. Kung nangungurakot kayo, tuloy pa ang kurakot, wala namang nagagawa, kalokohan yan. Di ba? Yun yun. So panahon na sa natitirang more or less ay
taon o 2 taong kalahati. Ipakita naman ninyo sa mga Pilipino at sa Pangulo, meron kayong kakayanan na lahat ng temporaryong itinalaga, acting secretary, full-time secretary, o lahat ng inyong posisyon, nasa government-owned and controlled corporation o korporasyon ng gobyerno o anumang posisyong nasa ilalim ng Executive Department, kayo yung tinutukoy ko. Huwag kayong magagalit. Pero alam ko, magagalit yan ay yung mga buko, talagang walang ginagawa. Pero kung ikaw naman ay productive, ikaw naman ay masipag, may kakayanan at ginagawa mong trabaho, hindi sila magagalit. Di ba? Pero alam ko po yan. Yung iba dyan, ang loyalty ay baka na kay Duterte pa, baka na kay Gloria Macapagal Arroyo pa, o kanino mang naging dating presidente. Sandali. Marcos administration na. Napakataas na expectation dito ng taong bayan. Dapat ho ginigising-gising natin na nagtutulog-tulugan. Pinupukpok natin ang kanilang maaaring kakulangan. Ipalaala natin sa kanila na sila ay malaki ang obligasyon sa Pangulo at sa mamamayan sa mga pansamantalang ibinigay sa inyong mga posisyon. Kung yung iba may delikadesa nag-resign, bakit hindi nyo magagawa? Ang walang delikadesa, saking makasarili sa posisyon at pakinabang sa pera ng bayan. Yun lang yun. Ang magagalit, guilty. Ang matino, matutuwa sa sinasabi natin. Di ba? Ayun, ano yung masasabi niya? Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan, ano ito? Yung pagkatao daw po, ni Senador Amy Marcos ay nasira. Ay, sino si Mira? Siya. Uy, speaking of Marcos, totoo ba yun? Parang sinasabi ni Amy Marcos ngayon na wala na daw solid North. Ano yun? Parang ang gusto niyang palabasin, yung mga taga-Norte naniniwala sa kanya kaysa kay Pangulong Marcos. Ganun ba yun? Bah, sandali, kayong mga taga-Norte, civilian o local official, mga mayor, governor, mga taga-Norte, Northern Luzon, totoo ba yung sinasabi ni Amy? Wala na daw ngayong solid North. Ibig sabihin, nakuha na niya. Ibig sabihin, iniwan na si Pangulong Marcos. Totoo kaya yun? Bay, delikado yan. Pero, siyempre, alam naman natin yan ay pwedeng gimmick lang o publicity lang. Dahil talagang sinisira ni Amy ang kanyang sarili dito sa kanyang laban sa kanyang kapatid. Personal o politikal, sinisira ni Amy ang kanyang sarili. Ang piling niya, malakas siya sa Ilocano. Ang piling niya, malakas siya sa mamamayan. Hindi niya alam, wala yun. Kasi sa aking nababasa, dito sa aking mga topic at sa ibang social media, galit ang Ilocano sa kanya. Nagsisisi ang mga Ilocano sa kanya. Kung ano pa mga sinasabi nga ng ibang Ilocano sa buong mundo, laban kay Marcos, kay Amy Marcos. Pabor sila kay Pangulong Marcos at ibang mga Marcos. Tapos ngayon sinasabi ni Amy, wala na daw solid North. Wow! Kakaiba, ha? Baka kaya sinasabi mo yan mga kaalyado lang ang kausap mo. Pero yung totoong Marcos supporters, Marcos loyalists, mula noong araw hanggang ngayon, hindi yan hihiwalay kay Pangulong Marcos sa paniniwala ko. Ano po yung masasabi niya?